So, di ko sigurado yung ating title. Sa dami ng binasa ko kanina. So, ang aking paalala, sa atin sa pag-aaral ng Bible ay so muna tayo, mag-pray muna tayo para humingi tayo ng guidance. Manalangin muna ulit tayo. Hallelujah, Lord. Ama, patuloy kami na nagpupuri at nilulhati ang dakila mong pangalan maging sa oras na ito sa aming tipon at pag-aaral ng banal mong salita. Hihingi namin, Panginoon, ang iyong biyaya at gabay sa patuloy na pag-unawa, Panginoon, at malubos ang aming kaalaman, karunungan at kaalaman sa pagkilala sa iyo at sa kadakilaan ng iyong gawa sa aming buhay. Sa oras na ito, Panginoon, ay akayin mo kami at paglinawan ang aming mga puso. Sa lahat ng aming pag-uusapan, Panginoon, hindi ang karunungan ng tao makita, hindi ang kadakilaan mo at ang kaluwalhatian at ang karunungan na nakatago sa dakila ng plano. Luwalhatiin ka, Ama, sa lahat ng ito, in Jesus' name. Amen and amen. So ang ating pag-aaralan ay kung paano natin inuunawa ang buong Biblia, ang salita ng Diyos. Kasi maraming style ng pag-aaral na naunawaan ko na ngayon, kaya nagkakaroon ng mga denomination, no? At makikita ninyo na yung isang klase ng mga pagtuturo, lahat yan ay very strict sila. Pero makikita mo na lang kung ano yung mga dati ng pinag-aralan ng mga nauna sa kanila, katulad ng mga Reform, mga Calvin. Lagi lang sila nakadirekta doon sa mga nakalinya ng mga teaching na na-develop through the years upang ang aim naman, maganda naman ang aim para maunawaan. Pero may salita ang Biblia, si Apostol Pablo, at yung ginagawa na yon, mga systematic theology, hermeneutics, marami silang style, lalo na sa theology, no? Pero kung unawain niyo yon, ay lahat yon ay man's way, no? Yung kaparaanan ng tao. At inaamin naman nila na hindi sa pamamagitan ng pag-aaral o karunungan ng tao lahat maunawaan yung sinasabi ng Bible, dahil kino-confess nila na kailangan din yung guidance ng Holy Spirit. Yan. At saka hindi na pwedeng i-implement ng stricto yon, dahil dumating lang yung mga sistematikong pagtuturo na yan pagdating ng Reform, 1500 years, no? 1552, pagbitaw nila John Calvin, yan nag-umpisa yan . Paano yung mga nauna doon? Di mali na yung kanilang teaching, di ba? Pero hindi, no? Meron ang word ng Panginoon at ang pagtuturo ng Panginoon, matutuwa tayo. Dahil alam ng Diyos kung paano tayo matuto, kung paano tayo makaunawa. At siya rin dahil siya ang gumawa sa atin, alam niya yung way. Ang clue lang, number one, ay
makinig tayo, no? At unawain kung ano yung mismong inuutos ng Panginoon, maging malambot tayo at masunurin tayo. At siya ang magbibigay ng karunungan, kaalaman sa pagkilala sa Kanya at pag-unawa sa mga gawa niya. Dahil mismo nilinaw ng Panginoon yung salita niya mismo, no? Ang ilaw, ang liwanag. Yung kinakanta natin, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So yun ang mga clue, no? Hindi naman kailangan yung mataas ang pinag-aralan dahil hindi naman yung mga nagtapos sa mga seminaryo ng mga PhD, doktor, sila lang ang nakakaunawa. At lagi ko sinasabi, nabanggit ko na nung una pa, kaya natin hindi makapture yung buong konsepto ng pananampalataya dahil iyon ay idea ng Diyos, hindi galing sa tao yung idea. Ha? Na isa sa definition ng pananampalataya, sinasabi sa Hebreo, na sa pamamagitan ng pananampalataya, nauunawaan natin. Hebreo chapter 1, di ba? Ay chapter 11. By faith we understand. Sa pananampalataya, naintindihan natin. So, at yung pananampalataya na yan, alam natin, gawa ng Diyos yan. So, anong ibig ko sabihin? yung lumang tipan, tandaan natin, yung lumang tipan, napakaraming salita at ipinagagawa ang Diyos sa lumang tipan sa bansang Israel. Particularly yung mga salita at kautusan na ibinigay na ng Diyos kay Moses. So napakaraming utos yan, no? Meron diyang, so hinahati nila yan sa tatlong, yung Torah o yung Tanakh. Hinahati nila yan yung law, yung kautusan. Hinahati nila sa tatlo yon, no? Meron silang moral law, meron silang ceremonial law, at meron silang civil law. Exclusive lang yun sa Israel. So may mga bagay dyan na lalo na yung pertaining sa moral law, applicable sa atin hanggang sa kasi universal yan. Yung masama at mabuti, pumatay, magnakaw, walang ibang Diyos. Pero pagdating doon sa civil law, may mga bagay dyan hindi applicable sa atin. Halimbawa yung huwag ka magtatastas ng iyong buhok, no? Huwag mo gugupitan sa tabi. Huwag ka magugupit ng parang bao. Ha? Maging sa pag-ano nila ng pagkain, mga kubyertos, no? Pag mayroon nangyari na parang tinubuan ng yung pot, parang mold, so hindi mo na pwedeng gamitin, babasagin mo na yan. Ganong klase, no? So marami pero ito inaano natin, yung way ng pag-aaral natin ng Bible, masarap pag-aralan yon, no? Pero ang sinasabi ko, tinuturuan tayo ng Panginoon sa bawat inuutos niya sa lumang tipan ay may mga lesson na dapat natin makapture.
na kagamit-gamit sa atin, lalo na sa pagdating ng Panginoon. So ano ibig ko sabihin? Yung lumang tipan, ang malaking bagay na nagtuturo para maintindihan ang bagong tipan at ang pagdating ng Panginoon. Basahin natin yung sa Luke chapter 24. Luke, Chapter 24. Ito yung panahon ng lumitaw siya sa mga disipulo niya. 24 verse 36. Habang daw nagtitipon yung mga apostol, si Jesus ay lumitaw sa kalagitnaan nila at nagsabi, "Kapayapaan ay sumainyo." Ngunit sila ay namangha at natakot na inakala nila nakakita sila ng Espiritu. So sinabi ng Panginoon sa kanila, bakit kayo nababahala at bakit kayo nag-aalinlangan sa inyong puso? Sabi ng Panginoon, tingnan nyo, masdan ninyo ang aking kamay at aking paa. Ito ako, sabi ng Panginoon, hawakan nyo ako. Pagkat ang Espiritu ay walang laman at buto na nakikita nyo kagaya ko. No? So pinakita nila ng Panginoon. So hindi sila makapaniwala sa kagalakan nila at sa pagmamangha nila. So sinabi ng Panginoon, may pagkain ba kayo dyan? So nagbigay siya ng pagkain, isda at saka honeycomb. Tapos niyang kumain, sinabi ng Panginoon sa verse 44, then He said to them, these are the words, no? These are the words which I spoke unto you. Ito ang mga salitang sinasabi ko na sa inyo dati pa. Nasabi ko na sa inyo dati pa, habang ako'y kasama ninyo, na ang lahat ng bagay ay dapat maganap na nakasulat sa kautusan ni Moises, sa mga propeta, at sa awit patungkol sa akin. So, may pinaiwan na dito? Tubig? So unawain nyo, no? Yung lagi natin sinasabi, hindi natin makikilala si Jesucristo hanggat hindi natin pinaniniwalaan. Hindi natin pinaniniwalaan kung ano yung mga nakasulat na sa lumang tipan na tumutukoy sa kanyang pagparito. Yan ang ipinapaunawa ng Panginoon sa mga Pariseo at saka mga religious leader nila. Na sinasabi ng Panginoon, nalalaman nyo, sinasaliksik nyo ang kautusan sapagkat sa mga kautusan na yan ay may buhay na walang hanggan. At yan ay nagpapatotoo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ayaw nyo namang lumapit sa akin upang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. So tisod na tisod sila doon dahil ang tingin lang nila sa Panginoon ay ordinaryong kapitbahay lang. So anong ibig ko sabihin? Unawain natin, no? Binibigyan stress o diin ng Panginoon na hindi mawawala, ultimo ang maliit na kudlit
sa kanyang kautusan, hanggat hindi ito nagaganap. So may umuntindihan natin ganon ka importante yung salita ng Panginoon. Pangalawa, kahit na nagsasalita ang Panginoon ng maraming bagay patungkol sa sinasabi niya na matalinhaga, pero may kaganapan yun. Kasi gagawin ng Diyos yun eh. Yun ang maraming hindi nakakaintindi. Pag may sinabi ang Diyos, 100% gagawin niya yun. Kaya yung tao na pinagbilinan niya, inutusan niya, talagang kailangan makinig at umunawa ng buong puso. Sapagkat diyan mo maunawaan ang Diyos na perpekto at banal. 100% pag sinabi niya, hindi magmimintis yun. Mas madali pa raw, sabi ng Panginoon, mas madali pa raw maglaho ang langit at ang lupa kaysa ang salita niya na hindi maganap. So anong pinupunto ko? Yung bawat salita ng Panginoon may fulfillment. Kailan maunawaan natin yung literal fulfillment. At ang susi dyan, para makita mo yung fulfillment, ay sumampalataya ka, paniwalaan mo. Matagal ko nang sinulat sa Bible ko yan eh. Isang meaning ng faith ay to believe the Word of God is true. Maniwala ka na ang salita ng Diyos ay totoo. At kapag totoo, magaganap. Kapag totoo, may experience mo. Maraming tao, nakikinig lang sila sa salita ng Diyos, sa salita ng Bible, parang tingin nila ay napakagandang salita, parang isang kanta, ang sarap pakinggan, no? Na inspired. Parang tingin nila ganun lang yung gamit ng salita ng Diyos. Ang ganda ng salita mo. Pagpalain ka ng Panginoon, no? Pero hindi nila lubos na naunawaan, merong kaganapan ang bawat salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na pakinggan natin, unawain natin, ha? At lalo pa, alamin natin kailan ang fulfillment noon para lalo mong maunawaan na mayroong Diyos. Kasi ang Diyos, ginagawa talaga niya yung sinasabi niya, ginagawa. Kahit di natin nakikita kasi yung bagay na sinasabi ng Diyos, hindi basta-basta nakikita yon. Kundi iyon ay inuunawa mula sa salita niya. Bigyan ko kayo ng example dito sa sa Lucas ata, early chapter ng Lucas. Lucas chapter 4. Chapter 4, yung nireject ang Panginoon sa Nazaret. Sabi riyan, at dumating siya sa Nazaret, kung saan siya doon lumaki, at kagaya ng kinaugalian nila, sila ay pumupunta sa sinagoga sa araw ng Sabat, tumatayo upang magbasa ng aklat na nakascroll. At meron daw ibinigay kay Jesucristo mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nang buksan niya ang libro, nasumpungan niya
kung saan nakasulat yung Isaiah 61 yan, ha? Binasa niya. Binasa niya ang salita roon, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat pinahiran niya ako upang mangaral ng ebanghelyo sa mga mahihirap at isinugo niya ako upang magpagaling ng mga sugatang puso, upang mangaral ng kalayaan sa mga bihag, kagalingan sa mga bulag, makakita ang mga bulag, at palayain ng mga to set at liberty them that are bruised, sabi ng Bible. At ipangaral ang katanggap-tanggap o ang paburableng taon ng Panginoon. Isaiah 61 yan. At sinarado niya yung libro at ibinigay niya uli doon sa tagapamuno. At sabi ng Biblia na nagsulat ng si Lucas, lahat ng mataraw ng mga tao sa sinagoga ay nakatuon sa kanya. Bakit nakatuon sa kanya? Kasi yung sinasabi ng Biblia, inaangkin niya. The Spirit of the Lord was upon me. Ordinaryong tao lang yon. Hindi pa nila kilala si Jesus Christ. Kaya nakatingin sa kanya lahat, no? Lalo pang namangha sila nang sinabi niya, sa araw na ito, ang kasulatan ito ay naganap sa inyong pandinig. Anong sa tingin nyo? Naintindihan nyo? Anong sa tingin nyo? Naintindihan nyo ng mga taga-Nazaret, yung sinasabi ng Panginoon? O lutang yung mga isip nila. Nagulat sila. Alam nila, kapitbahay nila yan. Sa Nazaret, doon siya lumaki. Nung maliit pa ito, kalaro-laro nila. Bigla na lang isang araw, babasa, i-claim niya yung ano. Sabi riyan, and all bear witness with him. At siya'y pinatotohanan ng lahat at nangagtaka sa mga salita ng biyaya, the word of grace, na lumabas sa kanyang bibig. Yung sinabi niya, iyon ay salita ng biyaya dahil papagalingin niyo may sakit, papalayain niyo may mga preso, mga bulag ay makakita, no? So namanghay lahat sa lumabas na salita ng biyaya sa bibig niya. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, kaya nila nasabi sa isa't isa, di ba anak ni Jose to? Di ba? Kapitbahay natin to, anak ni Jose. Pero ang sinasabi ko, nasanay na sila magbasa, tinuruan sila ng mga rabbi at saka mga leaders sa tuwing araw ng Sabat, kaugalian na nila magbasa. Pero hindi nila natutunan na yung binabasa nila ay matyagan. Hindi itinuro sa kanila yon na matyagan. Dahil may mga salita ang Diyos na pinapangako niya na gagawin niya. Hindi sila tinuruan. Maging sa panahon natin ngayon, maraming church, kiniklaim lang nila yung maganda salita ng Biblia, pero yung katuparan at kaganapan na nangyayari ito sa paligid nila, hindi nila nakikita yon. Kasi nga, yung sinasabi ko sa inyo, iba yung salita ng pananampalataya. Kapag may pananampalataya, ibig sabihin, tinanggap mo talaga, pinanyaligan mo, iba yon. At yun ay buhay sa'yo. Pag naganap yun, makikita mo yon.
Yan ang sinasabi ko. Yung taong may pananampalataya. Dahil yung salita ng Diyos, kapag pinanampalatayanan mo, may kapangyarihan yon. Nagisingin ka. Kasi espiritu at buhay at liwanag yon. Ha? Sabi ng Diyos, i-enlighten ka. Yan ang i-enlighten. Liliwanagan ka upang ikaw ay makakilala. Pero pag hindi mo pinaniwalaan, kahit na naganap yan sa harapan mo, hindi mo makikita. Hindi mo makikita. Yan ang sinasabi natin. Ha? Oh. Itong mga taong to, ng mga kasama niya sa Nazareth, maganda yung pagtanggap sa kanya, pero hindi siya nakikilala. Sa sinasabi niya, hindi siya nakikilala. Oh. Kaya nag-quote ang Panginoon, no? Ang Panginoon, alam niya kung sino ang, di ba sinabi ng Bible, sa simula pa lang, alam na ng Panginoon kung sino ang naniniwala sa Kanya o sino ang hindi naniniwala sa Kanya. Kung sino ang sumasampalataya sa Kanya, kung sino ang hindi sumasampalataya sa Kanya. Sa salita niya at sa gawin niya, mapapalabas niya yon. Ito, tulad nito. Hindi sumasampalataya sa Kanya ito. Kaya nga nagtataka sila eh. Kaya nag-quote siya ng salita. At sinabi sa kanila, walang salang sasabihin nyo sa akin ang talinghagang ito. Oy doktor o manggagamot, gamutin mo ang sarili mo. At anumang aming narinig na ginawa mo doon sa lugar ng Capernaum, gawin mo dito sa inyong lugar, sa sarili mong lugar. Ha? Kaya nga sinabi ng Panginoon, katotohanan, sinasabi ko, walang propeta na tinatanggap sa sarili niyang bayan. Dinagdagan pa ng Panginoon. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ito, no, para gisingin sila. Pero imbis na magising sila, hindi sila nagigising. Kasi may tinuturo ang Panginoon eh. Kumukuha siya ng sample sa lumang tipan. May tinuturo ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa panahon ni Propeta Elijah. Nang panahon na sarhan ng Diyos ang langit upang hindi umulan ng tatlong taon at kalahati. Sinong hari dyan sa panahon na yan? Yes. Ha? Sino? Yes. Sino? Yes. Sino kuya? Yes. Si Haring Akab, si Haring Ahab. Nakita nyo ha, unawain nyo. Doon pa lang sa kwento ni Haring Ahab or Haring Akab, alam nyo na ang dahilan kung bakit sinara ng Diyos ang ulan. Kasi marami nang hindi, buong bayan ng Israel hindi na naniniwala sa Diyos. Ano nga niyo yun? Yun ang kalagayan nila dahil inilayo na sila sa pananampalataya ng asawa ni Haring Ahab na si Jezebel. Dinala na sila sa magsamba sa napakarami nilang Diyos-Diyosan sa lugar ng Kananita. Ang sabi ng Panginoon, maraming balo sa Israel sa panahon ni Elias nang sarhan ng Diyos ang langit ng 3 kalahating taon. Ha? At nagkaroon ng taggutom. Wala siyang pinuntahang lugar, kundi doon lang sa lugar ng isang babaeng taga Sarepta sa lupain ng Sidon. Alam niyo ba yung lupain ng Sidon? Hindi lugar ng Israel yon, Canaanite yon. Mga Sidonian at mga lugar ng Tyre yon, Tyre and Sidon. Sa modern times, alam niyo kung anong lugar ng modern times ang Tyre and Sidon? Lebanon. Lebanon.
Libna, ang tawag nila sa lumang tipan, libna. No? So anong tinuturo ng Panginoon diyan? Hmm? Yung blessing nandun lang sa walang blessing sa Israel, ang blessing nandun sa Gentile. Blessing mula sa Diyos. Mahanap sila ng blessing. O sa panahon naman ni Elias, pangalawang sample ng Panginoon. Ha? Maraming may ketong sa panahon ni Eliseo. Ha? Ngunit sa sino man, hindi sila nalinis, kundi ang nalinis lang ay sinaaman. Sino sinaaman? General. Gentile. Gentile na Syriano. Kaaway pa nila. So anong yung mga kwento na yan, anong naging bunga doon sa mga tagapakinig na kababayan niya? Sa verse 28, nangapuspos ng galit ang lahat ng nasa sinagoga. Naintindihan nyo? Imbis na matuto sila sa sinasabi ng Panginoon, o unawain nila sinasabi ng Panginoon, hindi nila inuunawa yon. Kinagagalitan pa nila yung nangangaral sa kanila. Ito yung panahon na gustong ihulog si Jesus Christ dun sa bangin. Itinaboy ang Panginoon hanggang doon sa malapit sa bangin, taluktok ng gulod. Galit na galit yung mga tao. Pero sabi ng Panginoon, dumaan lang ang Panginoon sa gitna. Sabi ko sa inyo, miracle yan eh. Hindi. Pag galit ang tao, hindi ka palulusutin. Pero ang sabi ng Bible, dumaan lang ang Panginoon sa gitna. So ano yun? Nag-translate. Sa verse 30, sabi riyan, datapwat, pagdaraan niya sa gitna nila ay yumaon ang kanyang lakad. So tingnan niyo yung sitwasyon ha, galit na galit yung mga tao, pinagtutulakan ng Panginoon, pinagtatabuyan siya sa labas ng bayan, at dinala siya hanggang sa ibabaw at taluktok ng gulod na kinatatayuan ng kanilang bayan. Wala naman nakalagay dyan na ibang salita, no? Kung anong sinabi ng Panginoon. Pero ang sabi lang, dumaan lang ang Panginoon sa gitna. So anong pinupunto ko? Hindi nila nakikita yung sinasabi ng Panginoon. Nagkikwento lang ang Panginoon ng katotohanan pero hindi nila napapagunawa yun, hindi nila nakikita yun. So yan siya sabi natin sa mga nagbabasa ng Bible. Huwag natin basahin yan na parang comics na wala iyang kaganapan. Merong kaganapan na kaya kasi sinasabi ng Panginoon, pagmatsyag. Lalo na tayo, nasa huling panahon, na magmatsyag. O, tingnan nyo rito, sa mga tao nagmamatsyag, sa John chapter 1, sa 1. I-contrast natin sa John chapter 1. Ito sila Felipe, sila Nathaniel. Ano ang kaibahan? Ano ang kaibahan nila Felipe, nila Nathaniel sa mga Pariseo? Patungkol doon sa kautusan, patungkol doon sa Torah o sa Tanakh. Lahat sila nag-aaral, di ba? Ito ay mga Tanakh student. So ganun din yung mga rabbi, ganun din yung mga Pariseo. Mga masugid na nagsasaliksik ng kautusan.
So sabi ng kwento, ng kinabukasan ay muling nakatayo si Juan. Ay dito pala sa chapter 1 verse 43. Verse 43. Nang kinabukasan ay pinasyahan niyang pumaroon sa Galilea. At kanyang nasumpungan, si Jesus Cristo niloob niya na pumunta sa Galilea. Ito yun dun sa may taas, sa may papuntang norte, papunta sa Sea of Galilee. Nasumpungan niya si Felipe at sa kanya sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Si Felipe nga ay taga Bethsaida sa bayan ni Andres at ni Pedro. Oo. Nasumpungan ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, nasumpungan namin yaong taong isinulat ni Moises sa kautusan. So, tingnan mo, simple lang yung kanilang pagtatagpo. Pero anong dating sa kanila ni Jesus Christ? Madali nilang nakikilala. At paano nila nakilala? Nasulat ni Moises. Kasi binubulay-bulay nila yung mga sinasabi na kasulatan ni Moises. May naintindihan na sila doon. Kaya nang dumating ang Panginoon, madali nilang nakikilala. Kaya nililinaw ko sa inyo, yung salita na nakilala, may dalawang meaning yon. No? Di ba sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa karera ng langit. Kundi ang gumagawa lang ng kalooban ng Diyos. So marami nagsabi na ganito, ginawa namin, ganito. Pero sabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Hindi ba nakilala yung mga tao na yon? Lahat ka tayo, kilala ng Diyos. Makasalanan, hindi makasalanan, kilala tayo ng Diyos. Pero ano ibig sabihin ng salita na hindi ko kayo nakikilala? Oo, tama yung sinabi nyo. Ibig sabihin, hindi niya kinikilala. Yung pagkilala ng tao sa kanya, hindi niya sila kinikilala. Iba yung kilala sa kinikilala. Hindi niya kinikilala. Yung mga pagtawag nila, hindi niya kinikilala yon. Yung mga achievement nila, hindi niya kinikilala yon. Hindi naman sa kanila yun. So nakita niyo? So may kinalaman nga, sabi ko sa inyo, may kinalaman yon sa klase ng tao. Di ba? Pero ito, nung nagkatagpo na ang Panginoon tsaka yung mga disipulo, hindi pa tinatawag pa lang niya yung mga disipulo. So nag-report na yung iba, sabi ng iba, nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya, nakilala na namin yung tao na isinulat ni Moises sa kautusan. Gayon din ang mga propeta. So ano ibig sabihin nun? May malalim na pagkaunawa na ng itong mga taon to, may malalim na ito ang natuto. Ito ang sinasabi natin, ito yung mga natuto sa kautusan. At maliwanag sa kanila yung salita ng Diyos, inoobserbahan lang nila kung kailan ito mangyayari. Nakita niyo? Kaya nung nangyari yon, madali nilang nare-recognize.
Hindi dahil dun sa tao, kundi dahil doon sa kasulatan na kanilang inuunawa. Madali nila nakikilala. At sila kilala rin ng Panginoon. Kasi siya ang nagsalita noon eh. Yeah? At sinabi sa kanya ni Nathaniel, mangyari bang lumitaw ang anumang bagay na mabuti galing sa Nazaret? Sinabi sa kanya ni Felipe, pumarito ka at tingnan natin. Tingnan mo. Nang makita ni Nathaniel na lumapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, sabi ng Panginoon dun sa mga kasama niya nang dumarating si Nathaniel, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya ay walang anumang masama sa kanyang bibig. Sa English, walang there's no guile. Yung ibig sabihin ng guile, sa English, ang ibig sabihin nun, cunning. Or yung manipulative. Alam niyo yung cunning? Yung may kapilyuhan o may katarantaduhan. yan ang tao eh. Di ba? Hindi ka pa nagsasalita pero sa loob mo, meron ka ng kapilyuhan o kalokohan. Si Nathaniel, wala nun. Sabi ng Panginoon, ito ang tunay na Israelita, sa kanya ay there's no guile, walang masama. Ha? Pero sinabi ni Nathaniel, saan mo ako nakilala? Yeah. Ito mo? Saan mo ako nakilala? O, kilala siya ng Panginoon. So nakita kita, bago ka pa pumarito, kasama si Felipe, nasa ilalim ng puno ng igos. Ano kagad ang sagot ni Nathaniel? Ikaw ang anak ng Diyos. Ang hari ng Israel. So nakita nyo? Meron na silang sinusubaybayan. Kasi merong hula o pangako sa lumang tipan sa pagdating ng kanilang Mesiyas. Pero yung mga yung pagkilala nilang yon, galing yon doon sa mga salita sa lumang tipan na kanilang pinanampalatayanan. Kaya doon sa mga preaching ko last time, sinasabi ko sa inyo, napakahalaga yung salita ng Diyos na nasa puso natin. Hindi lang nasa puso o nasa isipan natin, alam natin, hindi. Kundi, pinanampalatayanan natin yon at nauunawaan natin. Yung salitang nauunawaan, naintindihan mo, na mayroong fulfillment yon. Na mayroong kaganapan yon. Yun ang sinasabi ng Panginoon, gising ka doon. Maliwanag sa iyo yun. Kaya sinasabi ng Panginoon sa John chapter 5, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo last time. No? Pinapaliwanag na ng Panginoon na siya ay pinadala ng Ama sa chapter 5, verse 37. Sabi ng Panginoon, ang Ama nagsugo sa akin at siya mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So ano ibig sabihin ng Panginoon dyan? Na yung Ama nagpapatotoo tungkol sa akin. Yung salita ng Diyos sa lumang tipan tungkol sa Kanya. Iyon yun. Ha? Ang Kanyang tinig, hindi nyo narinig. Ang Kanyang anyo ay hindi nyo nakita kailanman.
Ano ang kritisismo ng Panginoon doon sa mga Pariseo? At wala ang salita niya na nananatili sa inyo. Wala ang salita niya na nasa puso ninyo na nananahan. And you do not have His word abiding in you. Bakit? Bakit wala sa puso nila yung salita ng Diyos? Kasi nga hindi nila paniniwalaan eh. So kung hindi nila pinaniwalaan at wala sa puso nila, pag naganap yung salita, wala silang naintindihan. Sabi ng Panginoon, ang salita niya ay hindi na sapagkat wala ang salita wala ang salita na nanatili o nananahan sa inyo sapagkat hindi kayo naniniwala sa kanyang sinugo. You do not have His word abiding in you, for you do not believe the one whom He has sent. Ano yung hindi nyo pinaniwalaan? Yung nakasulat. Hindi nila pinaniwalaan yung nakasulat. Kaya nga meron pa salita ang Panginoon dito. Ayan, sa dulo. Sa verse 46. Kung pinaniniwalaan niyo si Moises, for if you believe Moses, you would believe me. For he wrote about me. Pero if you do not believe his writing, paano niyo ako paniniwalaan sa aking salita? So nakita niyo? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung salitang pananampalataya, hindi siya simple na naniwala lang. Matagal ko na sinasabi sa inyo, merong paniniwala sa pangalan lang, pero wala siyang naintindihan. Pero itong sinasabi kong pananampalataya, merong kang naintindihan. Merong naglinaw na salita ng Diyos sa buhay mo. At meron kang naintindihan sa gawa niya. Isang malaking example. Ano yung isang malaking example? Ilang beses sinabi ng Panginoon na yung anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga makasalanan, siya ay magbabata ng hirap at mamamatay. Di ba? Ngunit sa ikatlong araw, siya ay mabubuhay na muli. Yan sa Lucas chapter 24, yung inulit-ulit ng Panginoon. Di ba? Yan, di ba? Sa 46, kagaya ng nasusulat, ang Kristo ay magbabata ng hirap at sa ikatlong araw, siya ay babangon mula sa mga patay. Tinanggap ba ng mga disciples yan na totoo? Tinanggap niya. Sigurado kayo? Hindi mo tinanggap. Ayaw nga nila mamatay si Jesus Christ. Ayaw ni Peter, wala si Pedro. Ayaw ni Pedro. Oo, ayaw ni Pedro. Pinaniwalaan ba nila na magaganap yan, na siya'y babangon? Magaling. Nagtaka nga sila eh. Diba? Nagulat sila nagpakita si Jesus Christ. Si Tomas nga. Yung dalawa na si Cleopas yung isa doon, yung lumalakad sa papuntang Emmaus. Naalala nyo? Ito lang. Sa unahan ng... Naalala niya ito? On the road to going to Emmaus, may dalawang lalaki yan naglalakad, isa si Cleopas. Sumabay ang Panginoon. Tapos nakipagkwentuhan sa kanila, ano ba pinagkakaguluhan nyo?
Hindi nila na-recognize. Sabi niya, ikaw lang, sinisipa, ikaw lang ang tao na hindi nakakaalam ng mga nangyayari dito sa paligid. Hindi nila alam yung pinag-uusapan nila, siya na pala. Hindi niya alam. Yung pinag-uusapan, pinagkakaguluhan na nila, na alam nila na bumangon na dahil sa mga sumbong ng mga babae, Yung Kasa- kasabay na pala nila. kasama na nila. Pero hindi nila nakikita. Hindi nila nakikilala. Hindi nila nakikilala. Yan sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko na hiwaga dyan. Pag hindi mo pinaniwalaan na mangyayari yung sinasabi ng Panginoon, kahit maganap yan, sa harapan, Lalampas lang yun. maganap yan sa harapan mo, Dadaan lang yun. hindi mo makikilala, hindi mo mare-recognize. Kasi, yung iniisip mo, iba. Intindihan mo? Patay na si Kristo. Hindi na siya babalik. Tapos nakasabay ka ng isang tao, ay siguro naligaw lang to. Gusto lang makisabay sa amin. Iba yung ano mo. Hindi mo isipin si Kristo yun, kaya hindi mo siya makikilala. Ngayon, nung nagpakilala, nagkagulatan kayo. Ikaw na pala. Ikaw na pala. Pero ang susi doon, sinasabi ko, ang susi doon, yun nga, yung sinasabi natin, kailangan gising ka o yung pinanaligan mo, kapag pinanaligan mo yung sinabi ng Panginoon na iyon ay totoo at mangyayari, mamatyagan mo yon. Mamatyagan mo yon. Kasi naniniwala ka, totoo yun. Mamatyagan mo yun. Hindi magkakasala na hindi yun mangyari. Kasi iyon ay sinabi ng Panginoon, mangyayari at mangyayari yun. Kailangan nakamatsyag ka. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Minamatyagan. Hindi pinapakinggan tapos na. Ililimot na. Ay wala kang makikita. Wala kang maunawaan. Kapag naganap na yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon, wala kang maintindihan. Wala kang maunawaan. At hindi mo makikita yung kaganapan na yon. So bakit ko sinasabi yan? Kasi yung topic natin, yung nakaraan sa rapture, yan din ang paalala ng Panginoon. May mangyayari sa puling pagpaparito ng Panginoon sa Luke chapter 21. Tingnan natin sa Luke chapter 21. Ano sabi dyan? Verse 34. Datapot mag-ingat kayo. Ito ang konteksto nito, yung muling pagparito ng Panginoon. Datapot mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka malugmok kayo ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay dito sa mundo. At dumating bigla, kita niya, dumating bigla sa inyo ang araw na yaon. Ano yung araw na yaon? The day of the Son of Man. The day of His coming. Na gaya ng isang trap o silo. Sapagkat iyon ay darating sa lahat ng mga nananahan sa lupa. So anong abiso ng Panginoon? Datapwat. Stay awake. Magpuyat. Kaya kasi sinasabi ko ikaw, magpuyat. Ibig sabihin, lagi kayong gising. Hindi gising yung yung diwa, yung isipan. Kayo sa bawat panahon,
nananalangin o nagsisidaing upang kamtin ninyo na makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at makatayo kayo sa harapan ng tao, anak ng tao. Sa Luke 17, hindi pala, sa Marcos pala, Marcos 13 pala. Marcos 13. Yan. Ito ang konteksto rin nito, yung wala nakakalam sa muling pagparito ng Panginoon. Sabi dito, but concerning the day and the hour no one knows, even the angels nor the Son of Man, but only the Father. So sabi ng Panginoon, be on guard, keep awake, for you do not know the time He will come. So itinulad niya sa isang taong hahayo para mag-journey at iniwanan niya ang kanyang tahanan sa kanyang mga alalay o mga servant na mayroong kanyang mga trabaho na kanyang inutos at magbantay, yun na-assign doon sa gate, no? At inutusan yung doorkeeper to stay awake o magbantay. Sabi niya rito, therefore stay awake, for you do not know when the master of the house will come, evening, midnight, or when the rooster crows, or in the morning. So, ano sabi niyan? Lest He comes suddenly at masumpungan kayong natutulog. So, unawain niyo yan, ha? Kung ano sinabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, manatili kayong gising. So, inuunawa natin yan, sabi ko sa inyo, yung sinasabing pagkagising, pag-unawa dyan, katulad ng mga apostol. Nakakilala sila. Pero yung mga tao doon sa mga kapitbahay ng Panginoon sa Nazareth, wala silang naunawaan. Kilala lang nila ang Panginoon sa pagkatao na anak ni Jose. So ang punot dulo, hindi sila naniniwala o hindi sila sumasampalataya. Kaya yung pananampalataya, lagi ko sinasabi sa inyo, iba yung salitang pananampalataya. Yung taong nananampalataya ay mayroong liwanag galing sa Diyos at binibigyan siya ng pag-unawa. Kaya nga yung definition dito, Hebrews 11:1. Now faith is the assurance, no? Katiyakan ng mga bagay na inaasahan at kasiguruhan ng mga bagay na di nakikita. So nakita nyo? Sa pamamagitan nito, ang mga tao nung una ay tumanggap ng marangal o pagkilala. So verse 3 nakalagay, sa pamamagitan ng pananampalataya, nakakaunawa tayo. By faith, we understand. So, dyan mo maunawaan, yung tao na walang pananampalataya, hindi sila nakakaintindi. At yung tao lang na may pananampalataya, ang nakakakilala at nakakaunawa, katulad ng mga disciple. Pero yung walang pananampalataya, katulad ng mga kapitbahay ng Panginoon sa Nazareth, galit pa sila. Kasi nga hindi nila kilala si
Jesus Christ. Kaya hanggang dyan lang tayo. So may tanong sa ating pinag-aralan. Kaya unawain nyo, no? So yan ang inano ko sa inyo, yung way ng pagbasa ng Bible. Kung paano nyo tatanggapin at pananampalatayanan dahil merong maraming salita ng Panginoon dyan. Sa lumang tipan, nagsasaad, nagkikwento ng mga bagay sa bagong tipan. Para maintindihan mo yung bagong tipan, kailangan maunawaan mo yung pagtuturo o pagsasalita ng Diyos sa lumang tipan, kung ano ang gusto niyang gawin, lalo na sa paglitaw ng kanyang sinugo na si Jesucristo. Ngayon naman, yung mga katuruan at mga salita ng Panginoon sa New Testament, sa Four Gospel, para lubos mo naman siya maunawaan, ano ang nagpapaliwanag at para maunawaan yung Four Gospel, yung mga katuruan ng Panginoon. Yung sinulat ng mga apostol, sinulat ni Apostol Pablo at yung mga epistles ng mga nila Pedro, ni Juan, ni James, at saka ni Jude. Iyon naman ang nagpapaliwanag sa mga turo at mga katuruan ni Jesucristo. At yung iba rito, lalo na sa pagdating sa second coming, para maintindihan niyo yung katuruan ng Panginoon sa second coming, ano naman ang nagkikwento? Yung Book of Revelation. Lalo na yung pagsalita ng Panginoon about tribulation, pagdilim ng langit, yung Book of Revelations naman yon. So may connection yan, no? Okay? So sa Fridays, bukas sino ba sa ano? Merna. Brother Lando. Ay, ikaw pala. Di ba si Brother Lando? Hindi, Evelyn muna, di. Si Ay, wala ko na. Evelyn, si Belen bukas. Wala si Bruno. Bago si Lando. Oo. Okay, may dagdag, may tanong. Nawala na si Lando. Kaya unawain ninyo, no? Nawala na si Well, Lando. hindi tayo nagkukumpara o nagsiselos sa may malalaking church, vibrant sila, maayos, maganda ang pananamit. Hindi nasusukat doon. Maayos naman ang damit mo, maayos ang inyong iglesia, malaki ang inyong iglesia. Kung wala namang naunawaan doon sa mga sinasabi ng Panginoon, sa kanyang katuruan, at hindi nila nakikita yung kaganapan ng mga sinasabi ng Panginoon sa realidad ng buhay, yan ang mga tao na sinasabi sa Bible na walang naunawaan. Anong description ng Bible yan? Natutulog o patay. Kaya may salita ang Bible, umangon kayo mula sa mga patay. Paano kayo babangon kung patay ka rin? Alala niyo yan, yung salitang yan? Bumangon kayo mula sa mga patay at liliwanagan kayo ni Jesucristo. Paano ka makakabangon sa patay? Hindi ka makakabangon mula sa mga patay. Ibig sabihin lang nun, ito yung mga tao na hindi nararamdaman o hindi naunawaan ang salita at ang gawa ng Diyos.
Kasi nga wala silang pananampalataya. At sila ay nabubuhay, ang kanilang basihan at kanilang sukatan Yun ang nakikita. ang laki ng church. Ang laki ng church, maraming natutumba. Bigyan ko kayo ng example. Sa huling panahon, nilitaw yung Antichrist. At anong gagawin ng Antichrist? Ilalagay niya ang kanyang pangalan, di ba? Sa forehead, at saka Kamay. kamay. Ano tingin niyo ron sa panahon natin? Antichrist at ang si Satan, ano ang pinaka-ultimate na goal nila? Control. Control. Ano pa? Yun. Dayain yung tao. Yun lang yun. Yun. Control, pasunurin, at maging Diyos. Yeah? Maging Diyos. At kapag sila ang Diyos, sila ang susunod. Kaya nga, ano na yung inilagay yung kanyang pangalan sa inyong ulo at saka sa inyong sa kanang kamay? Ano sa tingin niyo yan? Under ka na doon sa Antichrist. Ano nangyayari sa panahon natin? Na maraming taong meron nun. Ha? Cellphone sa kamay. Cellphone sa kamay. At saka, pinapanood mo. Kapag pinanonood mo, pinasusunod ka. Intindihan niyo? Nasa kamay mo, pinasusunod ka. Kita niyo? Kaya sabi ng post ni kapag ibinibigay mong sarili mo para sundin mo, alipin ka ng mga bagay na nagpapasunod sa iyo. So, ibig sabihin, yun ang Diyos mo. Tatawa-tawa si Merna. Nakita niyo kung paano kontrolin ng tao? Lahat na, nandyan na. Gagalaw lang. Okay, sige. May tanong pa, may dagdag pa. Kaya maging gising, no? Maging gising. Ang basihan natin lagi, yung sinasabi ng Panginoon. Kaya matutuwa ka kasi ganyan lang magbigay ang Panginoon ng clue. Kasi nga, tinuturuan tayo sa Joshua pa lang sinasabi ng Panginoon pag bulay-bulayan mo ang kanyang salita, gabi at araw, biro mo araw-araw. Kasi malalim siya. Malalim ang pinapakita, pinapahiwatig ng Panginoon. Pero, katotohanan yon. Kaya nga inahalin tulad yan sa inahalin tulad ang salita ng Diyos sa kayamanan. Ang kayamanan, mahirap hanapin sa ilalim ng lupa. Pero pag nakasumpong ka, masaya ka, di ba? Tatagpo ka ng kayamanan. So, ganun din yan sa salita ng Diyos. Pag nakasumpong ka ng karunungan, na nakikita mo, nakatotohanan na nangyayari sa paligid na hindi na unawaan ng ordinaryong tao, matutuwa ka. Kasi yan ang karunungan ng Diyos. At yan tayo pinasusunod. Kasi gawa niya yan Yan na ang pamumuhay ng Kristiyano. Yan na ang pamumuhay sa pananampalataya. Sa salita at nakakaunawa ka
at sumusunod ka sa mga salita na sinasabi ng Panginoon. Okay? Kung wala na, idagdag pa, kuya. Wala na. Okay, tayo lahat ay manalangin. Maluwalhatian ka muli sa isang kagalakan ang patuloy na maunawaan ang katotohanan, lalo na ang kaganapan ng iyong salita sa aming kapanahunan. Tunay, Lord, na ang iyong salita ay liwanag at ilaw at liwanag sa aming daraanan. Ito ang nagbibigay sa amin ng gabay at ito rin, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng unawa sa maraming bagay na nangyayari na hindi naman tahasan na nakikita. Ang gawa ng diablo at ang gawa mo, Panginoon. Ngunit ang aming sandigan at basihan ay ang salita mo lamang, Panginoon, sapagkat lahat ng salita mo ay pangkatotohanan at tunay na maasahan. Mga nating tama sa lahat ng ito. In Jesus' mighty name. Amen. And amen. Amen. Bagsak na naman ng Okay.